Panahon ng mangga ngayon, maraming bunga yung mga puno, kaya naman gumawa na nga kayo nito. Kamakailan nga lamang mga mi gumawa tayo ng Indian mango at ngayon naman ay itong apple mango. Hi everyone! Grabe yung ginawa nating dried Indian mango. Talaga namang nagustuhan ng karamihan. Biruin nyo naman, 3 days lang, 9 million views. At ngayon naman ay gagawa ulit tayo ang apple mango version. Ito nga yung mga nababasa natin sa comment section. Yung Indian mango na ginawa ko, sinasabi nung iba, apple mango daw. Kasi dito sa amin, ito talaga ang apple mango. Pero merong iba't ibang uri o lahi naman ng apple mango. Itong kinuha namin, Mexican apple mango, na talaga namang apple na apple, gayon. Napakasarap nga niyang kagatin at eto, kumuha nga lamang kami dyan ng ilang piraso. Pero yung iba, ang sinasabi nilang apple mango ay ito raw na Indian mango. O suriin yung mabuti at husgahan ninyo kung ano ba talaga dito ang mukhang apple. Obvious na obvious naman kung ano ba talaga ang mukhang apple sa dalawa. Pero sa mga nagsasabi na ang Indian mango daw dito sa amin ay apple mango daw sa kanila. Wala kaming magagawa at igagalang na rin namin kung ano ba talagang tawag nyo dyan. Para lamang yan sa pagluluto ng ulam. May kanya-kanya tayong version at eto, iba-iba naman yung ating tawag. Pero sa totoo lang mga mi, merong apple mango na kakaiba talaga yung amoy at lasa. Merong lasang gamot gayon. Pero itong mangga na ito mga mi, aba ay sobrang sarap, napakatamis, walang amoy gamot. Kagaya nga ng sabi ko, iba-iba ang lahi ng apple mango, pero the best ang lasa nito para sa akin. Kasi yung ibang apple mango mabunot, ito walang bunot, sobrang tamis, napaka-juicy, basta ang sarap niya. Pero kapag naman ito ay hilaw, ay inako po, pwede nyo nga itong ipangpaasim sa ulam. Sobrang asim talaga, kaya antayin nyo na lamang na maging ganito nga ang kanyang itsura. Talagang makakain nyo yan ng maayos. Kinain ko nga yung kabaak mga mi at i-slice na natin yan ng ganitong kakakapal. O mas maganda, medyo makapal pa. Marami nga sumusubok na maggawa nga nito pero nafi-field nga daw yung gawa nila. Una, hugasan ng mangga, hugasan yung kamay, i-slice nga ng ganitong kakakapal. Sa totoo lang mga mi, mas maganda yung manibalang lang, hindi yung hinog. Yung matigas pa pero madilaw na yung laman. Siguro itong manggang ito nasa mga 8 guhit. Tapos binuhusan ko nga siya ng 1/4 na asukal na puti. Maraming nagtatanong kung pwede daw ba ang wash o kulay brown na asukal. Pwede naman kaso magiging kulay dark brown itong ating mangga. Nung na-mix na nga natin, nilagyan natin ng asukal yung ibabaw at takpan natin ito ng pinggan. Ibabad ng overnight. Ibinabad ko ito ng 5 p.m. tapos binuksan ko ito ng 7 a.m. At walang kaamoy-amoy na mabaho. Hindi ko nga lang alam kung bakit nagiging mabaho yung gawa nung iba. Natunaw na nga yung asukal na inilagay natin, wala tayong inilagay na tubig diyan. Kaya siya nagtubig. Yung mga buong asukal inilagay uli natin sa kawali at pinakuluan natin. Sa pagpapakulo naman mga mi, kapag nga yan kumukulo na, mag-oras kayo ng mga 1 minuto. Huwag ninyong lulutuing mabuti. Ang mahalaga lang ay yung siya'y nakakulo. Tapos ilagay natin ito sa salaan. Yung pinagpakuluan, itabi natin at pwedeng-pwede nga yung gamitin. Kung gusto mong magkanaw ng juice, eto na nga yung pinakang asukal niya. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. At ayan, pinatulo ko nga ito ng mga 1 oras. Nung naka 1 oras na mga mi, ayan, nagready naman ako dito ng mga stainless na malalapad dahil dito ko nga yan ibibilad at hindi na nga sa bilao. Syempre, para magkasya, ihanay natin ito ng maayos. Sa pagbibilad naman, kung meron kayong tong na maliit, yun na lang ang gamitin nyo. Huwag nyo na lang kakamayin. At eto nga yung isasuggest ko sa inyo mga mi. Kapag nga kayo'y magbibilad, ilayo nyo siya doon sa pwede siyang malagyan ng alikabok o ilagay nyo siya doon sa mataas na lugar. Basta yung hindi siya kayang liparan ng mga libag. Ako naman, sa bangka ko siya inilagay. Kita nyo naman, dagat yung palibot. Walang alikabok. At ang hangin ay amihan. Ang ibig sabihin, sumasalubong sa akin yung hangin kaya talagang hindi siya maaalikabukan dahil lampas nga. Ayan, at dahil napakaganda nga ng sikat ng araw maghapon, ay maghapon ko lang nga itong pinatuyo. Huwag nyo siyang tutuyuin ng sobra at magiging chichirya yan, yung crunchy. Chares. Kailangan malambot, makunat at elastic talaga. Tapos mag-ready naman tayo dito ng garapon. Kung wala naman kayong garapon, pwede na yung Tupperware. Ako naman ang hingi lang sa tindahan ng garapon ng candy at pwedeng-pwede nga ito. Ayan, at ilagay na nga natin yung naibilad na mangga, nilagyan ng konting asin, ng chili flakes at 1 kutsarang asukal. Sa ayaw nga ng matamis nga itong ating dried mango, edi wag nyo nang lagyan ng asukal. O kaya lagyan nyo lang ng bahagya. Ito kasi
kaya nilagyan ko ng asin, chili flakes at asukal kasi masarap yung alat, tamis, anghang. Masarap na kombinasyon. Hayan at alug-alugin lang natin hanggang sa magkasama-sama nga yung ating mga pampalasang na ilagay. Sa paglalagay naman ng chili flakes, balansehin nga lamang ninyo dahil ako napasobra nga, talaga namang napakaanghang. Pero napakasarap naman. At hayan mga mi, meron na naman tayong dried apple mango at sinasabi ko sa inyo, pwede ang kahit anong variety ng mangga. Kung ano bang available, meron kayong mangga dyan sa inyo, ay gawin nyo na nga ito. Perfect na maging snack at masarap. Gayon. Hanggang dito na lang at saan kaya nakarating ang ating dried apple mango. Paki-comment lang dyan sa baba at paki-like, follow, and share na rin ang ating video.